Good morning everyone. April 19, 2026. Dito pa rin tayo sa Sayingpon Complex. Which is the consultation. This is my first time. Meron palang regional awarding. This is for Region 1. So, for the organizers of the Region 1 community leaders in Hong Kong, congratulations po sa inyong lahat. Napakalaking activity po ito. Napasasalamat. And for all the awardees, congratulations more para sa inyo. That's the product of your hard work. Perseverance. I've heard that many of the awardees has been here for 15, 20 or more years. And the product is very, how can I describe it? Napakaganda. At that's the only thing that many of us can give to our children. We don't have money to be an inheritance for our children, but education is one that cannot be taken from them. Yung pera, maaaring mawala pa yan. Kahit marami kang pera, ipamamana mo sa kanila. Pero yung karunungan, yung knowledge na pinagkaloob mo, well, that cannot be taken away from them. And yan po ang magiging kasangkapan nila sa pagharap sa kinabukasan. So again, sa awardees at sa mga anak ninyo na napatapos, I'm very glad to hear na parang napakarami. May mga anak pa, 3, 4. Congratulations again sa inyong lahat. At sa aking mga kasama sa konsulado, sa ating pong butihing Consul General, nandito po. Sa ating mga colleagues, mga vice consul, community leaders who are here, nandito. Maraming salamat din sa inyong pakikiisa sa isang celebration na ito. At mabanggit ko lang, kaya po tayo medyo nahuli, meron po tayong ilulunsad this coming April 30, yung ating online verification system. Dami kasing kailangan natin i-improve. Ang dami, haba ng pila kapag kalinggo hanggang sa baba, sa elevator, hanggang sa pedestrian sa labas ng building. Yun ang pila ng ating mga kababayan na kumukuha ng Overseas Employment Certificate at the Workers Office will all be automated. Hindi na po kayo pipila na pag tumayo yung isa, iikot dun sa upuan, no? Hanggang dumating yung inyong turn. Wala na po. Kukuha lang kayo ng number at hintayin na matawag yung number nyo. At may mga kiosks din na pwede nyo i-transact na. I-generate yung inyong OEC and have your contract verified. But initially, this will only apply to balik manggagawa muna. Wala muna yung agency hire kasi may counterpart verification kasi sa Manila yun. No? So, balik manggagawa. So, we'll have it automated by next month. May konting aayusin lang sa opisina para ma-install yung ating mga kagamitan. Then by late May, ready na po tayo sa automation. All these improvements are targeted to provide more convenience sa ating mga kababayan. Kasi ang dami-daming ang pila. Sa bakit ng ulo namin ni Conje, paano i-solve yung napakahabang pila eh. Diba? Kawawa yung ating mga kababayan. So, thank you for giving me this time also to announce these improvements. And we are also encouraging everyone to give your suggestion. Kung meron po kayong naiisip na ikakabuti pa. To present the flag of appreciation to Honorable Attorney Cesar L. Chavez. Video na. And to give us an inspirational message, may we invite representatives of Region 1 OFW community in Hong Kong, to the officers and members of the
Bangar Association of Hong Kong, anak ti Segundo Distrito ti Ilocos Sur, Pangasinan Society, Hong Kong, Saringit ti Lawag City, Association of Hong Kong, Kabisur Kabugao Association, Marikatan ka mga Ilocano. Solsonians Association in Hong Kong, and Social Justice for Migrant Workers. To our distinguished guests, my dear colleagues from the Consulate General, mga kailian, magandang hapon. Good afternoon to everyone. My warmest greetings to the proud daughters and sons of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. So, Region 1. Alam niyo na po that Region 1 has existed during the time of Jesus. Alam niyo na po yun. If you look at the cross, di ba? On top of the cross, it says INRI. Ilocos Norte, Region 1. So, kaya Sinama pa yung... but we are very proud that Region 1 is here, strongly represented this afternoon. So, nawala tuloy ako. Wala ko kung ano yung mataling yun. Okay. So, Region 1 Pamana 2026 awarding ceremony is our shared celebration of all the qualities that we embody. Our resilience, our sturdiness, our faith, our traditions that make us, that define us as Filipinos, and perhaps more specifically as Ilocanos. So it highlights one of the most meaningful milestones in our lives. As mentioned earlier, the primary reason why most of us leave the country is to support our children and to send them to school, make sure that they finish their degrees, and so that they can have a bright future. So for many, helping a child, a sibling or a niece or a nephew finish school is the dream that gives purpose to every hour of hard work abroad. So this purpose, this achievement is not just a personal triumph, it is a legacy that uplifts families and inspires others to persevere. So therefore, we thank Region 1 community in Hong Kong from the provinces mentioned earlier for taking this initiative, for celebrating these stories of perseverance and triumph. By honoring these achievements, you remind us that the true legacy of our OFWs is found in the futures you build and the lives you uplift. So, ang tagumpay ng inyong mga anak, pamangkin, o kung may apo man, ay tagumpay po ninyong lahat. At tagumpay na rin po nating lahat. So, yun po ang magdadala sa ating bayan tungo sa mas magandang kinabukasan. Dahil alam naman natin, gaya na sinabi ng ating dakilang bayani, Jose Rizal, ang kabataan ang Pag-asa ng bayan. pag-asa ng bayan. Tama po ba? So mga kababayan, sa ating po mga awardees, especially isang taos-pusong pagbati. Ang inyong tagumpay hindi lang nasusulat sa diploma o sertipiko ng inyong mga mahal sa buhay. Ito ay buhay na patunay ng inyong sakripisyo, pagmamahal at walang sawang pagtatiyaga. Ang sandaling ito ay nagbibigay saysay sa lahat ng hirap na inyong dinaanan at nagsisilbing inspirasyon
sa marami pang Pilipino na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. So hindi lang naman po tayo sa Region 1 ang nangangarap, di ba, ng mabuting buhay, ng magandang buhay, magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Buong bansa po, from Region 1 to Region 17, tama. Marami na po tayong regions. Buong bansa, lahat din po ang ating pangarap. At kayo po sa Region 1, kayo ay talagang number 1. Nangunguna talaga kayo sa pagpapakita sa ganitong pagpapahalaga. At kumbaga, you are a trailblazer. So kayo yung nangunguna sa pagbibigay inspirasyon sa ating lahat dito po sa Hong Kong. So maraming salamat din po sa ating mga organisasyon at mga komunidad ng mga nagnenegosyo po dito sa Hong Kong na nagbuklod upang may sa katuparan ang pagdiriwang na ito. Ang inyong malasakit at pagkakaisa ay nagpapakita ng tunay na diwa ng bayanihan at patunay na sama-sama nating tinataguyod ang dangal ng Pilipino saan man tayo naroroon. So tunay po ang pagpapaaral, ang nagbibigay, ang edukasyon, ang magbibigay. Philippine civil society representatives to the United Nations High Commission on Human Rights and the United Nations Office on Drugs and Crime. She has received many awards through the years, including the National Parent Icon Award in 2022 and 2025, and the prestigious National Intelligence Outstanding Medal of Merit in 2021, 2022, 2024, and 2026. Aside from being a Gawad Parangal awardee in many schools for several years, let us all welcome a passionate advocate for children's rights and is also dedicated mother for two, Daylin and Daniel, and a loving pet mom to two fur babies, Google and Wesley. Let's give the stage to Dr. Arlene Escalante Elua. Nahimbag ka na bi, kada kayo amin apo. Malimtan Ay, na. kawati paano dito eh? Ang dagaya. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Una na po sa magigiting po natin na mga ating pong Conjen. Conjen, maraming salamat po. At syempre, the honorable gentleman from the consul, tama po ba? Consulate General. Yes, Consulate General of Hong Kong. I'd like first, before I proceed to the motivational talk, gusto lang pong mag-announce. I was told by the organizers, ako na lang daw po mag-announce. So besides the plaques and the certificates and the other, awards that you will be receiving today, ang Safe Schools Philippines po ay magpapadala din po ng mga plaque sa inyo pong mga anak sa Pilipinas. Kasi di nyo naman mauuwi ka agad-agad yan, di po ba? So, ako na po ang magpapagawa para po sa lahat ng mga anak po ninyo na kapag patapos ng pag-aaral, naging successful sa kanilang pong mga fields. Okay po? Yes, so good afternoon again to the organizers, guests, fellow Filipinos, of course, our honorable gentlemen from the Philippine government, the representatives of the Philippine government here, and most especially, of course, to our OFWs. Ikinararangal ko po na makilala kayo at makita lahat. Sabi ko, ano ang isusuot nila? Ay, bonggang-bongga ang mga isusuot nila, Ma'am Arlene. Kaya totoo nga, mga naka-gown, naka-Filipiniana. Saan yung pinagbibilihan dito? Wala pa sa Pilipinas? Galing na naman. Kaya syempre, ano din ako, diba? Alangan naman, kayo lang. Okay. This gathering is important for one reason. It allows us to pause
and recognize something that often gets overlooked in the daily routine of overseas work. Today, we are not only awarding certificates and plaques, we are recognizing outcomes. Yung naging outcome ng ating mga paghihirap, sakripisyo dito po sa Hong Kong. Today, we are not only awarding certificates, but we are recognizing discipline, sacrifice, and years of consistent effort that have led to something concrete and meaningful. Children finishing their studies and moving forward in life. Nakaka-proud na po. You know, napaka-hectic po ng aming pong trabaho sa Bagong Pilipinas Headquarters na po. Sa may Mandaluyong City po kami, EDSA, Congen, na po. Pero po, sabi ng mga boss ko, sige na, kasi ang ganda-ganda naman ng event na yan. Kasi pinaparangalan natin ang mga magulang. Okay po? So, yung pong mga anak ninyo ay umakyat sa stage, pinarangalan sila. Wala naman graduation tayo ng mga magulang na po. Parangalan din tayo. At ito na yon. At very thankful po at very proud sa mga organizers na nakaisip po ng ganito pong event. To the 80 po ba, OFWs, we are honoring today. Congratulations from the bottom of my heart. As a mom, I was also working overseas before, pero hindi kasing haba nung pong iba, karamihan sa inyo, 30 years, parang kilala ko yung isa, 35 years, 40 years, grabe, hindi ko po kaya. Pinakamatagal ko po ata Congen, 2 months. Umiiyak na ako nun talagang, may ano pa nun, social media na. Lalo na po yung karamihan sa inyo, when you came here in Hong Kong, wala pa namang messenger. Wala pa namang, di ba? Kaya sobrang lalakas ng loob at tatak talaga. Okay. Pero ngayon kasi may TikTok na, no? May TikTok na. Okay. Your children's diplomas are not their only achievement. It is also a reflection of your hard work, your choices, your restraint, and your long-term commitment to your families. You work in a place far from home, but your labor produced something very close to your heart, and that is opportunity for your children. Tama po ba? And dahil po dyan, you deserve a hug. Okay? Can we just, may isa lang po akong gusto ipagawa sa mga OFWs na po. Kapag nasa ibang bansa po ako, pwede po ba lahat ng mga OFWs tumayo? Ayun o. Pakita niyo naman yung ganda-ganda nila. Ganyan. Tumayo. Yan. Ganyan lang. Tapos pwede po, i-hug niyo po at least 5 OFW. Sabi mo, congratulations again. You did well. You did well. Ang galing mo talaga. Ang ganda-ganda mo talaga ngayong hapon. Grabe. Ang gwapo-gwapo mo ngayong hapon. Ganyan. Di ba lang po Okay. Yan. Hug naman, hug. Yung iba pong hindi tumayo, anong gusto niyong gawin? Hindi, joke lang. Anong gusto niyong mangyari? Yung mga hindi po tumayo. Okay. So yung iba merong hindi makatayo dahil hindi mabigat ba masyado? Hindi po. So diba, it feels good to be hugged and to be recognized. At para sabihin, katulad kanina na sinabi na ating guest of honor na just to be told na ang galing-galing mo, maraming salamat. Nakapagpatapos ka sa kolehiyo o sa high school. Yun. You deserve a hug. Okay? So, when people talk about OFWs sa Pilipinas,
They often focus on remittances, employment, and economic contribution. Iba po hindi makamove on sa hug. Parang gusto ko tumayo. Those things matter. Ano po? But behind the statistics are human stories. Marami po akong kakilala sa inyo, hindi lang isa, dalawa, humingi po ng tulong sa amin. Dahil ang mga problema sa, they had problems back home. Maaring sa anak, maaring sa asawa, hindi naman po lahat ng mga asawa natin na iniwan ay mababait po, di ba? Hindi naman po lahat ng mga anak natin na naiwan ay walang problema. Tama po ba? Tama. Okay. Alam niyo na yon kung ano yon. Behind every successful child of an OFW is a parent who made repeated decisions to stay disciplined. Yun yung sinasabi kanina, Madam. It's a daily decision to just stay. Stay in Hong Kong and work. Every day, babangon ka. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba? 30 years ka na, tinatanong mo pa na. Kaya ko pa ba ngayong araw na to? Ganon. So, hindi na mamalayan ng iba sa inyo. 20 years na palang lumipas. No po? Pero, it doesn't get easy every day. Di po ba? Mahirap pa rin. Tama po ba? Marami sa inyo, 40 years old na pala yung mga anak. 35 years old, 22. Pero parang baby pa rin. Tama po ba? Parang baby pa rin ang tingin natin sa kanila. So that is what we celebrate today. This event is also a reminder that overseas work is not only about survival. At its best, it is about transformation. It is about turning income into education, sacrifice into stability, and distance in the future that is better than the past. Yes, exactly. At the same time, we should be realistic. Overseas work has benefits, but it also has costs. May kapalit. One of the biggest challenges is parenting from a distance. Just a week ago, more than a week ago, naging judge din po ko at sponsor sa anak OFW, Gawad Anak OFW naman po. So, ang nanalo po sa buong Pilipinas ay 10 high school at 10 elementary at yun po yung sponsor ng CBCD. At doon po during the interviews, yun na talaga naiiyak kasi parang kung kayo po ay nakapagtapos na po niyo pong mga anak, na-interview ko po ang napakaraming mga high achievers nating students. Pero behind that, umiiyak sila. Nadudurog ang kanilang mga puso. Sabi po nila, Ma'am, marami pong dumaan na importanteng event sa buhay ko. Dami, high school ka pa lang. Parang gano'n. Graduation, recognition, birthday ko po, wala po si Mami. Nasa abroad. At alam po niya yon. Tama po ba? Yun. Tapos tinatanong ko, may challenges ba bukod sa distance? At doon po, yun ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayong hapon na ito. Po, long distance parenting is not a small issue. At yun po concern ng Safe Schools Philippines. Dahil kami po sa mga elementary, high school, na mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Kasama po namin ang DepEd, DSWD, at iba't ibang ahensya ng gobyerno. It affects communication, discipline, emotional connection with your children, and even a child's sense of security. That is why today, as we celebrate success, kala niyo dami, no? It is also useful to reflect on what helps Thank you everyone. See you OFW in the next families video. stay I love strong. you all.